Hi everyone! Good morning! Bago po pala ako maglaba, inayos ko po muna yung mga lulutuin ko para sa lunch ng mga bata. Ang lulutuin ko po pala ay yung natitira naming gulay na kalabasa. Igigisa ko lang naman po ito at wala naman pong ibang mga sangkap akong nilagay. Dahil po kung ano lang yung meron kami, yun lang po yung ilalagay kong mga sangkap. Nagayat po pala ako dito ng bawang sibuyas at yung sangkap ko naman po ay yung giniling, yung nasa can. Itong kalabasa po pala, kaya ganyan yung pagkaka-slice niya dahil lulutuin po sana namin ng okoy. Ang kaso, nagbago po yung isip ko dahil nga po hindi ako marunong. Bago ko po pala igisa, nagsaing muna po ako para habang nagluluto ako ng ulam, maluluto na rin yung kanin. Sinusunod-sunod ko po pala yung gawa ko dahil para hindi na ako mag-iisip kung ano po yung sunod kong gagawin. Itong lulutuin ko po palang ulam, mamaya-maya pa. Prepare ko lang po muna yung lulutuin kong ulam dahil maaga pa naman po para magluto ng ulam. Ang gagawin ko po talaga ay maglalaba po ako dahil tambak na ang labahin. Huwag nyo na pong pansinin yung mga paniking nakasampay dyan. Siguro mapapaisip kayo, no? Kasi kung paano ko halos nagagawa yung paggawa ng content tapos yung paggawa ng sa bahay. Dahil sa totoo lang po mahirap pero dapat kayanin mo dahil nasimulan mo na Kaya tapusin hanggang dulo. Nakakatuwa lang minsan dahil may mga nanonood sa akin tapos na-inspire sila na mag-vlog na din. Tapos sinuturuan ko naman sila kung paano ma-monetize. Ang sabi ko, bawal gumamit ng music kasi number 1 po yun, yung copyright. Bawal na bawal po yun dahil violation po yun. Sa totoo lang po mahirap pero dapat kayanin dahil nga po 'di ba may pangarap kaya mo nga pinasok yung pagbablog Yung ibang mga mamis kagaya ko kaya nila pinasok yung pagbablog dahil na din para kumita ng pera dahil nga po kahit nasa bahay kailangan natin kumita. Opo, dahil sa hirap ba naman ng buhay ngayon, nako naman talaga. Ang pagbablog po kasi minsan pakapala na lang ng mukha, no? Dapat alisin mo yung hiya-hiya mo. Masasanay ka na lang talaga sa tapat ng camera. Tsaka minsan nakakatuwa lang din dahil nga po minsan may makakilala ka tapos sasabihin, ay pinapanood ko yung vlogs mo. Maganda yung yung content mo, maganda yung ginagawa mo, ipagpatuloy mo yan. Pagka ganyan, syempre natutuwa po ako dahil na-appreciate ng iba yung ginagawa kong content. Kumbaga, nakaka-relate sila kung ano yung ginagawa kong content. Nakakalakas po ng loob pagka ganyan yung mga naririnig mo. Opo, kasi minsan pinanghihinaan din po ako dahil nga po pag minsan mababa yung views tapos minsan ina-unfollow ka, nakakasad lang talaga. Talaga merong ganun, hindi na maiiwasan yun. Basta para sa akin, merong mga mami na nai-inspired sa paggawa ng content kagaya ko na gusto na din mag-vlog. Ayun, nakakatuwa lang dahil nga dun sa ginagawa mo na-inspired sila. Kumbaga, sa paggawa ko ng content, may natutuwa, may nagagalit. May ganun talaga hindi yun nawawala. Tapos minsan, pagsasabihan ka pa ng masasama, sa comment pa yan Pero kailangan mo yung tanggapin dahil nga po, pinasok mo yung pagbablog. Talagang merong mambabash sa'yo. Ako, ang ginagawa ko na lang po, hinahayaan ko na lang at hindi na po ako minsan nagbabasa ng comment. Kasi mai-stress ka lang. So, pag na-stress ka, magkakaroon ka ng kung ano-anong sakit at kung ano-ano din yung mararamdaman mo. Maliban sa sakit, madidepress ka din kasi iisipin at dadamdamin mo yung mga nasa comment. Kaya kung ako sa'yo, wag mong babasahin yung mga gustong pumasok sa pagbablog. Mahirap ba ang pagbablog? Yes po, mahirap. Dahil araw-araw mong iisipin kung ano yung i-content mo. Advice ko lang po sa mga gustong mag-vlog, kung ano lang yung nandyan sa paligid nyo, yun na lang yung i-content nyo para hindi kayo mahirapan. At i-enjoy na lang talaga ang pagbablog para hindi naman talaga ma-depress. Opo, depress. Kasi talaga madidepress ka. Madidepress ka kaisip na content para magustuhan ng mga tao yung content mo. Kailangan lang talaga ng tiyaga at yung tamang pag-iisip na din ng content kung ano yung talagang makaka-attract sa tao. Yun po talaga yung iisipin mo. Dahil kung hindi magustuhan ng mga viewers o yung mga manonood sa'yo, walang manonood. Kaya talagang dapat pag-isipan. Kung ang videos mo yung nasa paligid mo lang, bumawi ka na lang sa voice over. I-voice over mo kung ano yung mga makaka-relate, yung mga mapapanood or yung manonood sa'yo. Ang pag-voice over po, ito yung pinakamadali para ikaw po ay ma-monetize. Dahil nga po, dito ay walang copyright. Pero dapat, habang nagbo-voice record ka, dapat walang music kasi makaka-copyright ka din naman ulit niyan. Sana nakatulong po ako yung mga gustong mag-vlog dyan. Tapos na po pala ako lahat-lahat. Ang dami-dami ko nang sinasabi. Kaya hanggang dito na lang. Bye!